afternoon or today's special episode is very special. Kasi katulad nga ng sinabi namin, pinag-uusapan or pag-uusapan natin hindi lamang ang trabaho, hindi lamang ang abroad life, kundi ang tapang, pride at puso ng isang OFW. Kasama natin this afternoon ang isang content creator na patuloy na lumalaban sa buhay dito sa UAE. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin, also known as Ako Si Will, Sir Will. Who is Ako Si Will behind the camera? Actually, 24 ako nang unang lumapag dito sa UAE. I think that was 2008. Galing ako sa isang pamilya na salat sa buhay. So Sir Will, if you will describe yourself in 3 words, anong words yon? Tatlong word talaga na masasabi ko is matatag, maingat, disiplinado. So alam naman natin Sir Will, di ba, ng buhay talaga dito sa abroad ay hindi madali. So ano yung pinakaunang struggle mo dito, sir? Pagdating sa UAE, yung pinaka naaalala mo? One of the biggest struggle pagdating ko back in 2008 talaga is yung pagkain. Almost 2 decades ago, dumating ako September 7, 2008. Handang-tanda ko. Nag-struggle ako sa pagkain. Anyway, kasi dati kasi, nabibilang lang sa isang kamay ko kung ilang Filipino restaurant lang. Saka ang lalayo, Abu Dhabi kasi ang lapag ko nun eh. So wala akong makitang Filipino food. Wala rin, ang hirap din maghanap ng mga Filipino, mga pagkain Pinoy na nabibili mo lang. Kahit nahihirapan, yun yung pinaka-struggle ko talaga that time. Ayan. Good. Ano po yung nagpapatatag talaga sa'yo para hindi ka... Oh, I was just fortunate enough na kahit papano, meron akong naipon na yun yung naging bread and butter ko talaga na kahit wala akong trabaho dito ngayon sa Dubai, yun yung ginagamit ko para mag-survive dito. Speaking of being an OFW here in the UAE, sir, how proud are you? Proud ako in a way na isa akong OFW for the last 17 years of my life na kahit papano, nandito ako sa UAE above all. Kasi napaka-safety ng UAE. Yes. Ang daming oportunidad na binigay sa akin ng UAE na hindi ko siya nakukuha sa Pilipinas. Sad to say na hindi ko talaga siya nakukuha sa Pilipinas. Yung oportunidad na akala ko hindi ko siya nakukuha, hindi ko makakanasan, napakanasan ko siya dito. Proud ako in a way na meron ako ngayon dahil mismo sa UAE. Binigay sa akin yun. Gaano ka proud bilang OFW here in the UAE? And also, ano yung moment na masasabi mong worth it? Lahat ng pagod mo as an OFW. Okay, I would say, kasi may ibang-iba kasi tayo ng level ng ano natin eh. May iba tayo ng measurement kung paano natin mini-measure yung success natin sa buhay. Ako kasi, proud ako at in a way, kung i-gauge ko man siya within 1 to 10, so sabi ko 10. Yan, nabanggit ko, napagtapos ko yung kapatid ko. Nagkaroon ako ng, kahit pa paano maliit na coffee shop na nasa Siargao. May tattoo shop ako na nasa Boracay, nakasosyo ko yung kapatid ko. Nagkaroon ako ng bahay kahit paano. Nagkaroon ako ng savings kahit paano, susuportahan ko yung nanay ko, yung tatay ko, nabibigyan ko, natutulungan ko. Mga sense na yun kasi, naibibigay ko sa ang mga pangailangan ng pamilya ko, hindi lang sa para sa sarili ko. Kaya that moment na sabi ko, okay, that's more than enough kasi ang sabi ko nga, iba-iba tayo na-engage kung paano natin engage yung level ng success natin sa buhay ako. Masaya na ako sa point. Sa tingin mo, sir, ano yung unique sa mga OFW dito sa UAE? Mabilis ang adaptability ng mga OFW dito. Saka yung disiplinado lang. Napapansin ko din, napaka-disiplinado ng mga Pilipino dito. Sobrang bilis ng buhay dahil sa iba't ibang lahi, sa kultura, sa sistema. Ang bilis na kailangan nating sumabay. At irespeto yung sumunod sa palatuntunan. Dahil nga, at irespeto yung boundaries ng bawat isa sa atin. Dahil, lalo na sa trabaho at sa batas, technical. Yun yung napapansin ko talaga. Sir, bilang content creator naman, paano mo ginagamit yung platform mo para i-empower yung mga kabayan natin? Magbikwento ng buhay, inspirasyon at pag-asa. Kasi gusto kong magbigay sarili ko man siyang journey, gusto kong magbigay empowerment sa mga kabayan natin dito. Kahit gaano kahirap ang daan, kahit gaano kadilim ang daan, at kahit gaano kadaming pagsubok na dumaan na hinaharap niyo papunta sa ano na yon, sa makahanap ng trabaho, wag po kayong sumuko.
Lahat naman po kasi tayo may kanya-kanyang laban na may kanya-kanyang laban na pinagdadaanan. One thing for sure is kailangan po nating magdasal. Sa dinami-rami ng pinagdaanan ko sa buhay dito sa UAE, dasal lang po. Pinagdadasal ko na sana kung ano man yung hindi para sa akin, tanggalin niya. Kung ano man yung mga para sa akin, ibigay niya sa akin sa tamang panahon. Kasi lahat naman kasi talaga tayo may kanya-kanyang tamang panahon na para sa atin talaga, ina. Kasi pag ipinipilit kasi natin isang bagay na gusto nating mangyari, believe me, mawawala ko yun sa inyo. Pag nawawalan kayo ng pag-asa, balikan nyo kung bakit kayo nandito. Ano man pinakarason kung bakit ka nagpapatuloy, di ba? Gusto mo para sa sarili mo, sa mga deepan sariling pangarap mo. Alam mo, Sir Will, may nabasa ako na ganyan 5 signs para malaman mo na piniprepare ka ni Lord Yeah. into something better. Diba? So, kailangan talagang mapagdaanan mo lahat ng mga struggles before God will let you or God will give you the best for you. Paano mo hinahandle, sir, yung pressure habang ikaw mismo sa sarili mo may pinagdadaanan ka? I was just fortunate enough na kahit papano ako kasi matagal na ako sa UAE, alam ba yung pasikot-sikot dito. And the good thing is meron akong naipon. Yun yung naging yun yung naging safety net ko na para magpatuloy dito. Ang pinaka-mindset ko talaga sa paghahanap ng trabaho ngayon, at sana ganun din ang maging mindset ng iba. Kung ang trabaho is para sa akin, naniniwala ako na para sa akin. Baliktarin man yung mundo, magkaano mang mangyari, kung para sa akin, para sa akin. Bawat panayam na pinupuntahan ko talaga, pagkatapos na naglalagay ako agad ng warning sa sarili, hindi ko na siya iniisip. Kung para sa akin, tatawagin ulit. Para sa akin, babalikin. Ganun ako. So, yun yung naging mindset ko. Kung hindi man ako makahanap ng trabaho dito sa Dubai, it's not the end of the universe. Hindi man siguro dito yung magiging katapusan. Kung meron siguro, babalik man ako ng Pilipinas, meron negosyo man ako doon. Ganun. Kailangan mo lang sa akin, kailangan ko lang tignan yung yung ibang oportunidad. Kasi Dubai is just an opportunity land. Baga, madali nga lang talagang oportunidad dito. Oo. You might not know kung saan talaga yung future mo, kung hanggang kailan ka rito sa Dubai Exactly. na nag-work, 'di ba? So, we'll never know. Malay natin, ikaw pala, Sir Will, ay nakatakda na umuwi ng Pilipinas by the year 2027, 'di ba? Hindi mo kagustuhan yan, pero kaloob sa iyo yun. Yeah. Sabi nga ng nanay ko, ako kausap ko siya the other night, sabi lang, pag hindi ka nakahanap ng trabaho, diyan, uwi ka na lang. Siguro nandito lang talaga yung future mo talaga. Baka nandito gusto ni God na dito ka ulit maghanap ng oportunidad. Sabi mo, kaya somehow hindi ako stress na isipin anong mangyayari sa susunod na araw. Kung bakit pag naubusan ako ng anong mangyayari. Kasi iniisip ko na lang talaga, nilook forward ko yung good things. Kasi kapag nag-iisip ka kasi, pag ang problema kasi iniisip mo yung problema rin yung sa'yo, mas lalo ka nang mas-stress. So instead na maisipin mo yung problema, nandyan na yan eh. So instead na mag-isip ka ng problema, as much as possible, think good things na makakapagbigay sa'yo ng makapag-boost sa sarili. That's actually the proper mindset, sir. Oh. Diba, parang whatever happens or whatever chaos I am experiencing right now, whatever problems, you really just have to think positive. Yeah. Kasi alam mo yon, kapag may ginagol ka and hindi mo siya sinabayan ng positivity, nonsense din. Sir, after 1 to 2 years, katulad na nasabi natin kanina, if ever there are possibilities na, diba, hindi natin kasi alam. Position mo ngayon, sir, or sa situation mo ngayon, how do you see yourself 1 to 2 years from now? Gusto kong maging farmer. In all honesty. Gusto kong mawala sa corporate world. Gusto kong magtrabaho sa service industries. In all honesty ko, aside sa maging farmer, gusto ko kasi magkaroon sa bukid na buhay. Gusto ko actually magtrabaho gusto ko magtrabaho sa caregivers. Kasi malapit ang puso ko sa mga matatanda. So, I was thinking, pag wala man akong choice talaga dito, in the next 1 or 2 years probably, wala ako dito for sure. Nasa Pilipinas ako. Hindi man siguro ako magkaroon ng chances pa anymore dito. Uuwi ako sa atin. Matanda na rin ang nanay ko. So, possibly ako makaalaga sa nanay ko. I-look forward ko yung aalagaan ko yung business ko na maliit, yung coffee shop ko, saka yung tattoo shop ko din, nakakasosyo ko, kapatid ko. Yun. Hopefully. Yun yung mangyayari. Diba? So, at least ikaw, sir, may vision ka na and may options ka. Yeah. Diba? What if ganito, what if ganyan. And that's actually one thing na talagang dapat meron lahat ng mga kabayan. Kasi
hindi talaga natin alam. Like, for example, yung nangyari last time lang, 'di ba? So, paano na lang yung ibang OFW na wala silang other option other than United Arab Emirates, yung mga kabayan natin na mga walang ipon, kabayan natin na wala, 'di ba? So, kailangan lahat ng mga kabayan natin talaga ay magkaroon ng mindset na for worst case scenario, emergency. Yeah. Kumbaga sa pera, meron kang emergency fund. Correct. Dapat, para at least meron kang option to start anything that would help you. Di ba? Kasi let's face it, walang habang buhay dito sa UAE. Totoo. It's not just possible na kung nasa edad na kayo na think about the future somehow na sasabihin to, live by the moment, live by the day, tama na. Huwag mo masyadong isipin yung yung future. Pero kahit pa paano mag-plan pa rin kayo na anong magiging fallback niya. Totoo. Kasi walang lifetime dito. Lahat naman tayo dumadaan lang talaga dito sa UAE. Para lang i-fulfill yung mga gusto natin sa buhay. I-support yung pamilya natin. Yung UAE kasi lang siya parang avenue lang siya talaga Correct. ng mga Agree. kababayan na gustong matupad yung mga pangarap nila. Yeah. Kasi at the end of the day, ang uwi mo pa rin naman talaga sa Pilipinas. Exactly. Pero ikaw, sir, nakita mo yung sarili mo na dito ka mag-age? In all talaga? honesty, if given the chance lang na hindi ko talaga nakikita ang self ko dito na magstay for another 10 years more. Mhm. In fact, gusto ko na actually, sabi ko nga ito na to, pag hindi talaga ako makahanap kasi ang visa ko kasi ngayon up until June. Mhm. Pag hindi ako makahanap up until June, that's my calling na uuwi ako sa atin. So, Sir Will, nag-prepare ako ng fast talk. So, UAE or Philippines? Philippines. Padala or ipon? Ipon. Trabaho or passion? Passion. Biggest lesson as an OFW in one sentence. Mag-ipon ka para sa kinabukasan mo. Nice. Ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo noong araw na nawalan ka ng trabaho? Kasi I'd rather top myself. Sabi ko, Mm. magpatuloy ka lang. Marami pang mangyayaring magaganda sa buhay mo. Diba? Mas marami pang bagay. There are still a lot of good things in the world. Sa lahat ng mga kababayan, sir, na nanonood niya yung hapong ito, ano yung mensahe mo para sa kanila? Sa lahat ng kapakabayan na nandito ngayon sa UAE at lalo na yung mga nawala ng trabaho, ang masasabi ko lang po magpatuloy lang po kayo. Kahit gaano like sabi ko nga kanina, kahit gaano kabato-bato yung daan, kadilim yung daan, kahit gaano kahirap, kung may pangarap po kayo sa buhay, ipagpatuloy niyo po. Ayon din sa inyo at magiging kakampi niyo rin ang between lahat ng yun sa tamang panahon.